Araw sa ating lahat. Magandang umaga po, Ginoong Franco. Opo. Ngayon, talakayin natin ang Kabanata 26, Dispiras ng Kapistahan. Garcia, ano ginagawa mo? Bakit mo ba? Bakit ba kailangan natin matutunan ang elementang here? Kailangan ko ba yan sa buhay ko? Labas! I didn't come out here to work and I did, so I'm tired. Kaya matabasa ito. Halatang iba talaga pamamahala nito kumpara sa pamahala ng mga Mandil. Ang masama pa, bulo na lang Indian nakatira dito. Ayoko talaga sa mga Indian. Dahan-dahan ka, Padre, dahil nasa ilalim tayo ng bubong ng isang Indio. Tama siya, rin siya. Baka magdamdam si Kapitan Tiago. Nako, huwag kayo maglaro. Dahil matagal na hindi ito niring ni Tiago ang sarili niya bilang isang Mandil. Mga Ginoo, ikinalulugod kong ipakailala ang anak ng aking nasirang kaibigan, si Don Rafael Ibarra. Kanalulukod ko po kayong lahat na makilala. Marapatin niyong gayahin ko ang tradisyon sa Alemania na pagkilala ng bisita kung wala siyang kakilala. Iginagala ko kayong makilala. Ako, si Juan Crisostomo Ibarra. Kinagagala ka namin makilala, Don Crisostomo Ibarra. Kahit na maganda ang mga babae sa Europa, wala pa rin tatalo sa mga babae dito sa ating bansa. Mga mahal kong panauhin, halina't pumunta na tayo sa hapag. Handa na ang hapunan. Senyor Ibarra, ilang taon ka ba doon sa Europa? 7 taon po, Ginoo. Ako, sigurado sa 7 taon yun, nakalimutan mo na ang bayan natin. Ang totoo po niyan ay parang ang aking bayan ang tila makalimot sa akin. Ano ba yan, hombre? Sa tagal mong nanirahan ka sa iba't ibang bansa, alin sa mga bansang iyon ang talagang pumatak sa'yo? Patawarin mo ako, Ginoo. Ngunit bukod sa inang Espanya, ay wala na ako naibigan kundi ang aking bansa. Kung ba yun ay isang bulag na ang Mandil. Senyores, huwag kayong magtaka sa amin dating kura. Ganyan-ganyan din ang pakikitungo sa amin. Nako,
Nawa tanggapin ninyo ang aking sinserong pamanhin. Senyores, Kapitan Tiago. Kababalik ko lang mula sa Europa. Kaya't naway maintindihan niyo naman ako. Kailangan ko agad na lumisan. Pupunta pa ako sa San Diego sa Macalawa para sa Todos los Santos. Kaya't may kailangan akong kapagtuin. Hindi ka na ba talagang pigilang umalis? Paumanhin aking don, ngunit mahalaga ang aking katagpuin ngayon. Muchas gracias sa punan, Kapitan. Walang anuman, Ibarra. Magandang umaga, Teniente. Magandang umaga, binata. Mag-iingat ka sa lihim mong kaaway. Ang nangyari sa iyong ama ay maging aral sa iyo. Madalas ang sobrang kapanatagan ay nagdadala sa atin ng kapahamakan. Sa huling hininga ng iyong ama ay hindi siya nakapaniwalang may lihim siyang kaaway. Ginoo, maaari mo ba basahin ang sulat? Maras kayo sa dinadaanan ko kung ayaw yung makulong sa kwartel. Talaga? Ikakulong mo kami? Bawa ka sa kanila, Ginoong Kabisan. Huwag mo silang saktan. Huwag ka makialam dito, tanda. Yan ang dapat sa iyo. Ngayon ay alam ko na kung bakit si Kapitan Tiago ay nag-aalangan sa akin. Di nada, Senyor Ibarra. Nabusog kaya ang bisita sa handaan, Isabel? Oo, palagay ko, Tiago, dahil sa napakaraming handa kanina. Nakalulungkot lamang na kailangan din umalis si Don Ibarra sa kasiyahan. Siya, tatawagin ko muna si Maria Clara. Oo, sige. Papa, huwag niyo na pang balikan ang nakaraan. Mabuti pa'y matulog na kayo. Alam kong pagod na pagod kayo mula sa pagtanggap ng bisita kanina. Nagpapasalamat talaga ako sa Diyos na binigyan ako ng isang matalinong anak. Sus, kung buhay lamang si Pia, siguradong masaya ako ngayon. Mahabaging Panginoon, tanghali na. Ano kaya ang dahilan ng kanyang pagkahuli? Magandang araw po, Tia Isabel. Andiyan po ba si Maria Clara? Nais ko po siyang makaiusap. Oo, iyo, nandyan siya sa loob. Pumasok ka. Kung maestas, Ibarra, salamat at dumala ikaw muli sa aming makanan. Magandang tanghali, Don Tiago. Nais ko po lang sana makaiusap ang inyong anak. Aba, sige. Clarita, merong gusto makiusap sa iyo si Ibarra. Isabel, sunduin ka kwarto niyo.
Maswerte ako dahil nagkasundo ang ating pamilya upang tayo ay pagkasal. Napakatamis ng iyong hila, Crisostomo. Siguro dahil dyan ay nabihag mo ang maraming kababaihan sa mga bansang iyong napuntahan. Isang magandang obra ng Diyos ang aking sinisita. Bakit pa ba ako maghanap ng iba? Sinungaling! Hindi ako makapaniwalang sinasara mo ang iyong mata sa ganda ng ibang dilat sa Europa. Ang kagandahan ay nasa panlasa ng tao. Ito ay naroon sa taong sumusuri ng kagandahan. Patawad aking sinta, ngunit kailangan ko lang lisanin ang iyong feeling. Dahil bukas ay nasa Todo los Santos na ako. Naiintindihan ko, Ibarra. Naway makapaglakbay ka ng ligtas at matiwasay. Paalam ang aking minamahal. Naway patubayan ka ng may kapal. Tingnan mo ang gagawa ng pag-ibig, Isabel. Oo nga, Tiago. Sadyang napakatamis at napakapait ng pag-ibig. Saan mo naalam iyon? Hindi ka pa nakaparanas ng umibig, di ba? Ay naku, Tiago. Tigil-tigilan mo nga ako. Hindi ako naging manid sa mga niligaw ko. Uy, pre, sa ibang lugar na tayo magukay. Mukhang bagong bago pa yan. Pre, yung bagong libing ng mga to. Ayoko na, may mga dugo at mga buto pa. Masyado ka naman maselan. Ako nga, may hinukay pa akong bagong libing dito. Matayin mo ko ng ilaw. Nagkikilabot naman sinabi mo. Tanggal ang mga pako sa towel. Umbas ang katawang baho. Si Brad Sinner ba nagutos sa'yo yan? Tanong ka ng tanong. Siyempre, yung kurang malaki. Lah, ayoko na. Tamahan ko yung mungo. Tinapon pa talaga yung pala, oh, grabe. Alam niyo po ba kung ansan ang puntod ng aking ama? Opo, senyor. Dilagan ko po yun ng mulaklak para dali natin mahanap. Akala ko ba alam mo ang puntod ng aking ama? Basta niya na po, senyor. Alam ko naman po talaga yun eh. Magtanong ka si Sepultero kung ansan ang puntod ng aking ama. Uy, pre. Alam, nasan yung malaking cross dito? Ay, yung krus na may puntod. Yung may bulaklak, sinunog ko na. Sinunog! Pinasunog ko na, sabi ng kurang malaki. Bakit inukay? Ililibing ko daw sa libingan ng mga insek. Ginawa mo naman. Hindi po, mabigat ang bangkay, tapos maulan yung gabi na yun. Ikaw ang gumawa nun? Crispin! Basilio! Mga anak ko! Nasaan na kayo? Inay! Inay! Kayo ba yan mga anak ko? Inay! Inay! Tara! Uwi na tayo!
Mahusay bata. Saan ka natuto ng ganitong arkitektura? Ganito, iyon. Kahit nasa kaunting lakas lamang, ay kaya kong maitaas at may baba ang batong ito. Namatay po ang aking ama sa pagtatrabaho sa mga Ibarra Senior. Sa kanila ko po ito natutunan. Ah, ganon pala. Oh, bueno. Ang galing! Senyor, baka gusto nyo ba maglagay ng kaha sa uka ng bato? Hindi na, alkalde. Bayaan niyo na ang iskribano na magtrabaho. Bumaba na kayo, senyor. Kung hindi, ay hindi ko ipag-uutos na ihugos ang bato. Nako! Yung tao naghugos! Nahulugan siya ng mga bato! Senyor, may gusto pang mag-usap sa iyo sa labas. Sino siya? Hindi siya napakilala. Papasukin mo siya. Sige, senyor. Ganito po siya, senyor. Patawad, senyor. Sabat talaga kayong mag-ingat dahil marami kayong hindi nakaaway. Hindi lang ikaw ang unang nagsabi sa ganyan. Marami pa silang mga nagtatago sa likod ng mga nakitiyang muka at mabait na katawan. Isa na ang taong madilaw kanina. Sanay lagi niyong paghandaan ang bawat sandali dahil paniguradong naghahanda rin sila upang mapuksa ka. Ako ang dapat magpasalamat dahil niligtas mo ang aking buhay. Magkita pa ba tayo ulit? Oo naman, senyor. Kahit kailan niyo naisin at kahit kailan niyo ako kailangan. Paalam mo, Diyos. Kamahalan, kung pahihintulutan ninyo ay nais magkaiusap ni Don Justo Ibarra. Senyor Ibarra, ang sinasabi na kaalitan ni Padre Damaso? Opo, at ang napatawan na ekskiminyon. Sige, papasokin mo siya. Nais ko siyang makausap. Ginulat niyo po ako sa iyong kabaitan, Kamalan. Sa bansang ito ay itinuring akong hindi mabuting tao. Tungkol sa pagkakalitan ni Padre Damaso, sinisigurado ko sa iyo na walang pari ang makakagalaw sa iyo hanggat ako ang namumuno sa bansang ito. Gracias, Kamalan. Ngayon alam ko na kung bakit ka pinupuri ng mga taga-Madrid. Dahil sa kausayan mo, Kamalan. Bueno, may pupuntahan pa akong mahalagang bagay. Maraming salamat at nakausap ko Senyor Ibarra. Sige po, Kamalan. Aalis na. Maraming salamat. Simula sa araw na ito, Alkalde, inihahabilin ko sa ilalim ng iyong proteksyon si Senyor Ibarra. Masusunod, kamahal. Sige, kung gayon lang. Salamat.
sa inyo si Don Alfonso Linares T. Espadano. Siya ay inaanak at kamag-anak ni Padre Damaso, at tanging kalihim ng lahat ng ministro. Tahimik ang gabi nang gimbal ang San Diego sa balita ng di umano'y pag-aalsa. Sa gitna ng kaguluhan, agad na itinuro si Crisostomo Ibarra bilang isa sa mga pangunahing sangkot. Sa kabila ng kawalan ng matibay na ebidensya, agad siyang dinakip ng mga gwardya sibil. Ang dating ginagalang na binata, anak ng isang kilalang pamilya, ngayon tinrato na parang kriminal. Labis ang pagkabigla ni Ibarra. Hindi niya inaasahang ang lihim na plano ni Elias upang tulungan ang mga inaapi ay magbubunga ng kanyang pagkakakulong. Lalong sumama ang sitwasyon nang maisiwalat ang liham ng kanyang ama na naging daan upang siya'y lalong maidiin sa kasalanan. Sa mga mata ng malipunan at simbahan, si Ibarra ay isa ng banta. Ang kanyang mga adhikain para sa edukasyon at pagbabago ay itinuring na isang panganib sa kanilang kapangyarihan. Habang siya ay nakakulong, dama niya ang sakit ng pagkakanulo, hindi lamang ng lipunan, kundi maging ng mga taong dati niyang pinagkatiwalaan. At doon sa malamig at madilim na piitan, nagsimula ang tuluyang pagbagsak ng kanyang buhay bilang isang respetadong mamamayan at ang unti-unti niyang pagbabagong anyo sa isang taong handang labanan ang katiwalian ng lipunan. Ikakasal na si Maria Clara. Ipinahayag na ang kasal ni Maria Clara kay Linares. Nalungkot siya, lalo na't pilit lang ang kasal. Nalaman din niya na patay na si Ibarra sa balita, kaya lalo siyang nawalan ng pag-asa. Dahil alam ni Maria Clara na patay na si Ibarra, napagdesisyonan niyang pumasok na lamang sa kumbento kesa magmahal pa ng ibang lalaki. Maria Clara, ito. Clara, hindi ako magpaniwala. Ito na ating huling pagkikita. Nais malaman mo na mahal pa rin kita. Ako rin, Ibarra. Mahal na mahal pa rin kita. Pero, hindi ko na kayang patakas pa ang sarili ko. Alam ko, naintindihan naman kita. Kaya pumayag akong ipakasal kay Linares. Paalam, Maria Clara. At sana alam na mahal rin kita. Alam, Ibarra.
dalagang walang kasing ganda. Amoy rosas ang alimuyak kung nanaisin ng tadhanang mapalin lang. Di hahayaan mawala pa tong liham na umaasang mata mong makabasa. Handang gawin lahat, maging pamilya'y hilikawan na yan lang nakadaman ng wagas na pagkamangha. Hiling ka lang naman na laging tamis ng pagsasama na sana. Hinahanap-hanap ka ako na lang ang natira. Sana'y magkita pa. Hindi mo kailan na maririnig ang tahaking mag-isa. Kahit wala ka na. Ika'y nakulong sa maling pag-iisip. Pangarap mo raw mananatiling isang panaginip. Sabi nila di raw kakayanin, kaya't ika'y sumuko at nagpasyang wag nang subukin. Nagkamali ka nang napuntahan, pero ikaw ay natauhan. Pumaling ka lang sa tamang daan. Ilang beses man matapat sumubso, kailan may gawing matatag ang iyong loob. Mga batikos, wag nang diringgin, pagkawalan lang yan sa hangin. Bukas ay malapit na rin dumating. Lumaban ka pa rin. Balikan kung bakit ba nagsimulan, bago mo sabihin na ayaw mo na. Huwag mong sosolohin, di ka mag-isa. Ikaw pa rin ang susi sa pinto ng iyong tadhana. Ana, oh, white mo na. Oh, mamimuntag dark.
Ang alalayan papunta sa lugar kung saan ikaw at ako Mula sa araw ng palpag, inihahabilin ko sa iyo sa alal ng iba. nabigdan ng may Ay, naku, opo. Sinusunog. hiyay nawala ng mahagkan Junaid, kumusta sa langit? at biglang Maganda! Mga kapatid! Ali na! Come to Dubai kasi doon. ito na ba ang Muna ang mga panganak ni Lloyd. pangarap lang noon Maaaring gumalaw sa iyo. Maliban. Sa akin. ganon hawakan mo ako damhin mo ang pag-ibig ko sa'yo Naku, sigurado. Oh my goodness.